pala si Noe Gregory Cabeltis na nag-aaral sa Surnsey State University at kasalukuyang nasa second year college. Sa akong isang sakristan or mas kilala dati sa dati akong EMO for Extraordinary Ministry Holy Communion, yung nagbibigay ng mga Holy Sacraments sa mga tao. Bilang isang mag-aaral at estudyante, pinagbabudget ko na lang yung oras ko na ng panahon para sa Panginoon habang nag-aaral. Minsan mahirap pero kinakaya ka through the help of God. At least ngayon medyo nakakapasa na. Paano nakaka-apekto ang Oriental processes sa iyong relasyon? Pagpipilian sa kanila o pangharap ng katalingan? Para sa akin, ang pagpili ng isang orientasyon or pagkakaroon ng isang relasyon sa isang tao, gaya ng pagiging isang sakristan, kung isa kang lalaki, kailangan maging isa kang tunay na lalaki. Yung tunay na lalaki na nagsisilbi at marunong. Kasi sa Panginoon, ang mata ng Panginoon, lalaki at babae lamang. Wala nang ibang kasarian. So, sa akin, sa pagpili ng orientasyon ko, mas may pinapiliin yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sa relasyon naman, mula kasi sa aking pagkabata, hindi tinotolerate yung pagkakaroon ng isang kakaibang gender. Nakaranas ka ba ng anumang mga handang salipunan o institusyon para sa iyong Oriental processes kung oo maaaring ilarawan? Sa akin, wala naman. Pero kung sa pangakatawan, parang common naman yun. Pero sa akin, parte doon, wala naman. Ano mo iniisip na mas mabuting suportahan ng lipunan ang mga individual na may magkakaibang Oriental processes? Para sa akin, okay lang naman sa akin yung may gawin yung lipunan para sa lahat. Kasi iba-iba naman tayo ng kasarian. Hindi ko naman alam kung ano talaga yung gusto mo. Pero kung sa pag-intindi, mas maiging intindihin din ng lipunan kung ano ba yung tama at yung mali. Anong mensahe ang gusto mong iparating sa mga tagapagturo, gumagawa ng patakaran o mas malawak na komunidad tungkol sa mga karanasan ng mga individual na may magkakaibang Oriental processes? Ang mensahe ko sa gobyerno na buwas-buwasan nila yung pagiging high standards nila at pag-discriminate sa mga kababaihan. Hindi naman lahat sa kababaihan, mostly ilan-ilan din sa kalalakihan. Kailangan pantay at may respeto sa pagsunod kasi yung trabaho, para naman sa lahat naman yan eh. Kung marunong ka, you are qualified there. Kung hindi, hindi. So, ang akin lang ay irespeto nilang iba-ibang kasarian. At ang mensahe ko naman sa lipunan, kung ikaw ay as a server, hindi naman kasalanan na iba yung kasarian mo. Ang kasalanan lang naman ay kung magkaroon ka ng intercourse sa iba. So, mas maigi lang na tingnan mo yung sarili mo. Mag-reflect ka muna, baka hindi talaga yan yung gender mo o ano pa man yan. Pero kung masasabi mo na yan talaga, then go. Hindi ka naman pinipigilan. So, gawin mo lang yung tama at bahala na ang Panginoon ng mabait sa'yo.